So for this episode, gagawa tayo ng tatlong recipe: beef pares, roasted pork belly, at fried rice. Susubukan natin gayahin ang paresan ni Diwata. So para sa ating beef pares, gagamit tayo ng beef brisket. Ito po ang pinakaangkop na parte sa paggawa po ng beef pares. Para naman sa ating roasted pork na itatoppings, ang gagamitin natin is pork belly. So pwede po itong lulutuin sa oven or i-deep fry. At para naman sa ating soup stock, gagamit tayo ng beef feet. Mas maganda po itong gamitin kasi mayroon po siyang collagen na magpapalapot po sa ating sabaw. At ito pa po yung ating ibang mga ingredients sa paggawa po ng ating beef pares. Minced garlic. The more po na mas marami kayong bawang ay mas masarap. Minced ginger or tinadtad na luya. Star anise para magbigay po ng napakasarap na aroma. At bay leaf pangpatanggal ng lansa. Sliced onion. Pwede po kayo gumamit ng pula or puting sibuyas. Salt to taste. Soy sauce. Mas maganda gamitin nyo yung medyo dark. Oyster sauce. Brown sugar. Ito po ay magbabalance at magbibigay ng konting tamis sa ating sabaw. At cornstarch. Haluan natin ng konting tubig para pampalapot. Whole peppercorn, black ground pepper. We have an optional ingredients. Ito po ay 5 spice powder. Ito po ay magbibigay ng konting anghang at Chinese na flavor. Beef powder. Pwede rin po kayo gumamit ng bouillon cube. At pampabango, ito po ay sesame oil. So mga katropa, una ko pong ginagawa dito, binababad ko po muna yung lahat ko na karne sa tubig ng 1 oras. So pinapalitan ko po yan ng tubig every 15 minutes hanggang mag-clear po siya para matanggal po yung mga dugo. Dahil yan po ang dahilan kung bakit malansa yung ating karne. So mga katropa, after 1 hour po na pagbababad sa ating mga karne, ito na po. Medyo nag-dark na po siya, pero ito napalitan ko na po ng tubig. Every 15 minutes po, ito po yung aking pinapalitan at hinuhugasan para matanggal po talaga yung dugo. Ganun din po sa ating pork belly. Every 15 minutes, pinapalitan ko ng tubig para lumabas po ang dugo at hindi po siya malansa. So yung gagawin natin dito, ito po yung ating hugasan and then isasalang na po natin, palalambutin na po natin yung ating mga karne. So sa mga nagbabalak po magnegosyo ng paresan, mag-invest po kayo ng malalaking kaldero dahil doon nyo po palalambutin ang inyong lahat na karne. Mas maganda po yung makapal na kaldero yung inyong gagamitin. Pag naayos na po natin yung ating mga karne, maglagay tayo ng bay leaf, asin, whole peppercorn. So mga katropa, ito na po yung ating karne. So pinagsama-sama po natin yung lahat na karne. Andoon po yung ating paa ng baka, yung ating beef brisket, at yung ating pork belly. So yung pork belly po, ito po yung mauunang maluto. Pag bahagya na po itong naluto ay tatanggalin natin dahil ito po yung ating i-oven. So pwede rin pong ipiprito, deep fry kung gusto nyo pa gawing lechon kawali. So yung version natin ngayon, instead na ito po yung ating ipiprito para less cholesterol, ito po i-oven natin. Okay? So lulutuin natin to, isa lang natin sa apoy.
Pag kumulo na po, simmer na lang gagawin natin. Hindi po siya kailangan kulong-kulo para hindi po mag-breakdown ang mga laman ng ating mga karne. So mga katropa, pag kumulo na po yung ating karne, tingnan natin. Yan. Sa unang kulo, tanggalin po natin yung mga scum na lumulutang. So kahit po binabad natin yan kanina ng 1 oras, ay may lalabas pa rin po diyang mga scum. Yan. Yan po yung mga fats, dugo at yung mga protein na lumabas sa ating karne. So mas maganda, scoop po natin yan, tanggalin natin para hindi po siya malansa. Okay, so kahit kunti lang po yan, tanggalin natin para magkaroon po tayo ng clear soup. Okay? Yan. So kung hindi natin ibinabad yan kanina, so malamang mas maraming lulutang dyan na mga dumi. And then, hinaan po natin yung apoy. I-simmer na lang natin para hindi po mag-breakdown at hindi malamog yung karne. So, after po mga 20 minutes, check po natin yung ating pork belly kung medyo malambot na po. Kailangan, wag naman po siya masyadong lamog na lamog or sobrang lambot. Pag tumagos na po yung ating tinidor o yung pantusok sa kanyang balat, pwede na po nating hanguin and then palalamigin natin. Ito po ay ating pang toppings after po natin ito ma-roast. So again, pwede po kayong mag-roast nito using oven or deep fry. After po na matanggal na po natin yung ating pork belly, takpan po natin ito at continue po natin isi-simmer hanggang lumambot po yung ating beef brisket. Pag lumamig na po yung ating pork belly, tusok-tusukin po natin ito para makapenetrate po yung ilalagay nating seasoning before po natin ito i-roast sa oven. So yung nilalagay ko po dito, pinaka-basic lang po na seasoning. Toyo lang po nilalagay ko para magkaroon po siya ng dark color. At the same time, ma-enhance ko po yung flavor. So yung gagawin ko po dito, instead na i-deep fry, ito po yung aking lulutuin sa oven para mabawasan po natin yung cholesterol. So mga katropa, ito na po yung ating pork belly na in-oven. Yan, tingnan nyo po mga katropa, naririnig nyo kung gaano po siya ka-crispy. Parang mukhang lechon kawali na rin po siya. Okay? So ito, less cholesterol compare po kung ito po yung ating ipiprito. So kung gusto nyo po yung piniprito, after nyo po na ma-boil ito, tsaka nyo po iprito sa deep fry. So mga katropa, ito na po yung ating roasted pork belly after po natin ito ma-rest ng 10 minutes. So tignan nyo po mga katropa, pag ito po yung ating biniyak. Yan. Moist on the inside and crispy po sa labas. So yung ginagawa po nila, yan po tinatadtad po nila sa mga parisan. Ganyan po ang typical na paghiwa kung gusto nyo po i-toppings yan pang negosyo. At para naman sa ating version para mas maganda tingnan, ito po ay ating hihiwain ng medyo pahaba. Yan naman po yung ating ita-toppings. Pag medyo malambot na po yung ating karne, ito po ay ating hahanguin, i-drain po natin at palamigin. At ito po ay ating hihiwain sa sukat at laki na ating gusto. So mas maganda po, hindi po siya masyadong malambot kasi ito po ay ating igigisa pa mamaya. After natin na ma-rest yung ating beef brisket, hiwain ko po ito ng big dice. So yung iba naman po inihiwa ng sobrang liit, sa akin katamtaman na po yung laki. Nasa sa inyo po yan mga katropa kung gaano po kalalaki yung gusto nyo pong hiwa ng inyong karne. So nahiwa na po natin ito mga katropa, let's proceed na po sa pagluluto ng ating beef pares. Magsala na po kayo ng mainit na mantika and then gisahin po natin yung ating bawang. After na mag light brown yung ating garlic, isunod na po natin yung ating minced ginger. Kayo na lang po mag-adjust ng inyong ginger, baka po maglasang salabat yung inyong beef pares pag nasubran po ng luya.
And then, isunod na po natin yung ating sibuyas. Mas masarap po gamitin dito yung red onion para medyo manamis-namis at malasa. So, hintayin po natin na mag-translucent yung ating sibuyas. And then, isunod na po natin yung ating na-sliced na beef brisket. So, mas maganda, as I said before, na huwag po natin masyadong palambutin. Dahil pag ito po ay ating igigisa, sometimes nagdudurog po siya. Ito po ay medyo manigas-nigas pa dahil ito po ay palalambutin pa natin. Lagyan ng kunting asin at black ground pepper. Continue lang po sa paggigisa. Ilagay na po natin yung ating soy sauce. Any brand po, mas maganda medyo dark soy sauce ang inyong gagamitin para magkaroon na rin po siya ng kulay. Continue lang po sa pagmikos-mikos sa paggisa. Yan. Isama na rin po natin sa paggisa yung ating star anise. This will help to enhance the aroma. At yung ating oyster sauce. And then, continue lang po sa paggigisa. Pwede po kayong gumamit ng MSG or betchin to enhance the flavor. Sa akin, ang lalagay ko po dito is brown sugar para mabalance lang po yung alat. Kasi ayoko po ng matamis. So, ito na po yung ating kaldo o yung ating pinaglagaan ng karne. Kasama na po dyan yung beef feet na ating pampalasa. So after po natin na malagay yung sabaw, takpan po natin ito at isisimmer po natin hanggang tuluyang pong lumambot yung ating karne. So mga katropa, tikman po muna natin para makapag-adjust tayo ng seasoning. Okay? Okay, medyo bland pa po siya ng konti. Dagdag tayo ng beef powder. At ito, isang optional ingredients. Maglalagay tayo ng 5 spices. Maganda po ito ilagay. Medyo maanghang po siya ng konti. So mga katropa, maglalagay po tayo ng slurry. Ang ginamit ko dito is cassava flour. So pwede rin po kayo gumamit ng cornstarch. Pero mas maganda po ang consistency ng cassava flour. So sa paglagay dito, depende po yan sa inyo kung gaano kalapot yung gusto nyo. Okay? So para lumabas po yung kanyang magandang amoy, okay, maglalagay po tayo ng sesame oil. This is an optional ingredients. Yan, about 2 tablespoon lang na sesame oil. Yan. After po na maluto natin yung ating beef pares, mag-proceed na po tayo sa pagluto ng ating simpleng sinangag or fried rice. So mas magandang gawing fried rice yung mga leftover natin na kaning lamig. Timpla na natin ng konting asin at konting toyo. Yung iba naman po na mga parisan sa atin, lalo na po yung mga affordable, hindi naman po fried rice yung ginagamit nila. Nagsasaing lang po sila ng buwaghag na kanin, nilalagyan ng magic sarap at konting toyo para magmukha pong sinangag. Sulutuin na po natin yung ating sinangag, konting mantika lang po, and then gisa na po tayo ng ating bawang.
So the more po na mas maraming bawang, of course, mas masarap po yung ating fried rice. I-toast lang po natin ng konti, huwag po sunog, para mas masarap po ang aking fried rice. Naglagay po ako dito ng slice po na spam. Yan naman po ay optional ingredients lang. Yung iba po ay naglalagay ng bacon. Nasa sa inyo po yan kung ano pong gusto nyo pong pang pasarap sa inyong fried rice. At para magmukhang maganda at colorful, naglagay po ako dito ng minced carrots to enhance yung appearance po ng ating fried rice. Pwede rin po kayong mag-substitute sa carrots ng mixed frozen vegetable to enhance the color. And then, ihulog na po natin yung ating kaning lamig. Yan. And then, mekos-mekos na yan hanggang maluto. Yan, mga katropa. Done na po tayo sa ating simpleng fried rice. So, tingnan nyo naman ang itsura niya, mga katropa. Simple lang pero pang social ang dating, di ba? Ano po sa tingin nyo, mga katropa? May panlaban ba yung niluto natin sa parisan ni Diwata? Please comment below kung ano po yung comment nyo. Katuwaan lang po, mga katropa. So mga katropa, ito na po yung ating beef pares overload. May beef pares ka na, may roasted pork belly ka pa. Lagyan na natin ng konting scallion sa taas. Yan na po yung ating beef pares overload. So sa lahat po na gustong magnegosyo, ito po ang pinaka-trending ngayon na negosyo. Please punta lang po kayo sa description box at ilalagay ko po doon yung lahat po ng mga ingredients na aking ginamit dito. Ano masasabi niya sa Chef Angel Pares Overload? Sobra pa kay Diwata. Napakasarap. Diwato na! Napakasarap. Diwata Oy. Pares. Ayan na. Edition. So mga katropa, tingnan po natin kung mayroon pa pong natira sa ating nilutong Pares Overload. Tingnan natin. Oy. Yan na lang po ang natira. Almost 5 kilogram na baka. At punong-puno po yan kanina. Hanggang dito po yan. Yeah. 19 person. Ubos.